Magandang araw sa inyong lahat. Narito na ang pinakabagong ulat sa lagay ng panahon ngayong araw ng Thursday, July 31, 2025. Sa ngayon, nananatiling aktibo ang southwest monsoon na siyang patuloy na nagdadala ng malalakas na hangin at mga pag-ulan sa ilang bahagi ng bansa. Bukod dito, may posibilidad ding may bagong sama ng panahon na mabubuo sa mga darating na araw. Alamin natin ang mga detalye. Kung gusto mo naman lagi kang updated sa lagay ng panahon, huwag kalimutang mag-subscribe dito sa channel. Ayon sa pinakahuling ulat ng Pag-asa, ngayong araw ay inaasahang makakaranas ng paminsan-minsang pag-ulan ang mga lalawigan ng Ilocos Norte, Apayao at Babuyan Islands. Ito ay epekto pa rin ng southwest monsoon. Dapat mag-ingat sa posibleng pagbaha at pagguho ng lupa lalo na sa mga mabababang lugar at kabundukan. Sa Central Luzon, natitirang bahagi ng Ilocos Region, Cordillera Administrative Region at natitirang bahagi ng Cagayan Valley, maulap ang kalangitan na may mga pag-ulan. Ito ay maaari ring magdulot ng flash floods or landslide lalo na kung ang pag-ulan ay magtatagal. Para naman sa Metro Manila at natitirang bahagi ng bansa, bahagyang maulap hanggang sa maulap ang kalangitan at may posibilidad ng mga isolated na pag-ulan o thunderstorm. Kahit papaisa-isa lamang ang buhos ng ulan, may tsansa pa rin ito na magdulot ng biglaang pagbaha at pagguho ng lupa lalo na kung malalakas ang ulan dala ng severe thunderstorms. Narito naman ang forecast para sa lakas ng hangin at kalagayan ng karagatan. Sa hilagang at kanlurang bahagi ng Northern Luzon, asahan ang malalakas na hangin mula sa southwest. Ang mga baybaying dagat sa mga lugar na ito ay magiging maalon na may taas ng alon mula 2.8 hanggang 4.0 meters. Sa natitirang bahagi ng Luzon, moderate hanggang strong ang inaasahang lakas ng hangin, habang ang mga baybaying dagat ay inaasahang magkakaroon ng moderate to rough na kondisyon na may taas ng alon mula 1.2 hanggang 3.1 meters. Sa Visayas at Mindanao naman, inaasahang light to moderate ang hangin mula sa timog hanggang timog kanluran. Ang coastal waters dito ay magiging slight to moderate na may taas ng alon mula 0.6 hanggang 2.1 meters. Pagdating naman sa banta ng bagyo or tropical cyclone threat, ayon sa Tropical Cyclone Outlook ng Pag-asa, mula July 30 hanggang August 5 ay patuloy na minomonitor ang dalawang tropical cyclones na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. Ang dating bagyong Emong, na ngayon ay isang tropical storm na may pangalang Komei, ay kumikilos papunta sa eastern China at hindi na inaasahang papasok sa bansa, habang si Typhoon Crosa naman ay nasa silangang bahagi pa rin ng Northern Luzon at inaasahang tatama sa southern Japan. Maliban sa dalawang ito, may posibilidad din ng pagbuo ng isang Tropical Cyclone-like Vortex o TCLV sa hilagang bahagi ng Philippine Meteorological Domain. Gayunpaman, ayon sa datos ay mababa ang chance na ito ay maging ganap na bagyo sa unang linggo ng buwan. Pagdating sa week 2 mula August 6 hanggang August 12, may tsansa rin na magkaroon ng panibagong low pressure area o tropical vortex sa silangang hangganan ng Philippine Area of Responsibility. Pero tulad ng nauna, mababa rin ang posibilidad na ito ay maging tropical cyclone. Gayunpaman, nananatiling bukas ang posibilidad ng pagbabago sa mga weather system na ito kaya't kinakailangan pa rin ang tuloy-tuloy na pagmamatsyag. Dahil dito, hinihikayat namin kayong manatiling updated sa mga susunod na weather advisories ng Pag-asa at dito sa aming channel. Maraming salamat sa inyong panonood at manatiling ligtas sa panahon ng tag-ulan.